Hello mga ka-antrep, good afternoon po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So way back 2019 ang ating mga vlogs about motor parts business and motor shop business and accessories. So sa mga bago pa lang po sa channel na ito at ngayon lang napadaan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe at magiging interesado ka sa mga ganitong usapan, ay paki-click na lang po ang subscribe button at huwag nyo na rin pong kalimutan yung notification bell para ma-notify kayo araw-araw as much as possible po na may mga in-upload po tayong bagong video. At dire-diretso na tayo, tuloy-tuloy na tayo. Shout out muna kay Sir Ivan De Leon. Ang tanong niya po, ma'am, bali dun sa komisyon ng mekaniko, if ever tatlo ang mekaniko mo, paano po nila hati-hatian yung komisyon nila? Pantay-pantay ba yung hati ng tatlo mekaniko or depende sa usapan nyo? Actually mga ka-antrep, na-try na namin dito sa shop na yung mekaniko is, kumbaga divide sila kung tatlo, kung dalawa, divide. So, okay naman yun. Kaya lang, wag lang mahaluan ng may isang magulang. Yun bang magulang in the sense, so dapat kasi diba, rotation, kung sinong available siya ang gagawa, hindi mamimili ng trabaho. O kaya ay magtutulakan na sila. So, una, okay. Katagalan, hindi na okay. Kasi kisyo, tamad na, nagsiselfon yung isa, umaasa na lang doon sa dalawa, or lahat ng mga mabibigat sa kanya na pupunta, yung mga magagaan sa kanya na pupunta, na pari-pariho naman ang kita nila. So, pag gano'n na yung usapan, kung halimbawa na umpisahan nyo siya ng gano'n, later on nagkakaproblema po yung ganyan. Lalo na kung magkakaiba yung ugali nung bawat isa. Meron dyang wais, mayroon dyan yung, maano ba tawag doon? Mapanglamang or basta't yung ngang wais nga pagdating sa trabaho, pag may parating medyo mahirap or medyo mabigat na tatrabahuin, si CR, bibili, aalis kunwari, pagbalik na galaw na nung isa. So mapupunta sa kanya yung mga magagaan like the basic lang, na kung pagdating naman sa hatian ay pare-pareho sila. So nagkakaroon ng problema. Ngayon, ang twist doon, ang transition doon is meeting at doon na pag-usapan na mas maganda kung kanya-kanyang labor na sila. Kanya-kanyang lista, kung tatlong mekaniko, tatlong pangalan, anong ginawa mo, anong ginawa nito, anong ginawa nito. So, iba-iba sila pagdating ng hapon, kanya-kanya compute. So, paswertihan kung kaninong mapunta yung gawa na medyo malaki ang labor or maliit ang labor nun. So, depende na yun. Pero ang transition nun, ang cycle nun is kung sino ang unang available, sinong gagawa, kung may susunod na customer, yung wala pang gawa, siya ang gagawa. Excuse me. Usually naman yan, may dalawang may ginagawa. So, pag may sumunod na mekaniko is, yun na ulit ang gagawa. So, sunod-sunod baga. Okay, cycle ulit. Next, kung sino ang unang matapos, tapos may dumating na customer, siya ang kukuha ng kasunod na customer. Pero kung halimbawa, nauna nga siyang nagka-customer, tapos hindi pa siya tapos, may dumating na customer, matik doon sa pangalawa or kung sino yung available, yung unang natapos doon sa sumunod sa kanya, ang tatanggap sa susunod na customer. Maliban na lang, may mga customers po na, di baling may hinihintay pa yung mekaniko, pero sa kanya niya gustong ipagawa, ay willing po siyang maghintay na matapos yung mekaniko, kahit na mayroong halimbawang isang naghihintay or available or dalawa pang available. May mga ganong customer po. Yung mga customer at peace na sila at alam na nila yung gagawin ng mekaniko doon sa motor niya, lalo na yung siya na mismo ang nag-maintenance, yung bang siya na yung gumagawa. So may mga ganun po kasing customers. Meron namang hindi naman na kahit sino lang yung available doon. So pagdating nun sa hatian, iba-iba. Usually iba-iba ang kita nila at the end of the day niyan. So naranasan namin yan. 3, 4, ang problema naman yan pagdating sa taghirap. Nagkakaroon po ng agawan sa customer yung ganyang klaseng setup naman pag marami ang mekaniko mo. Kasi ganito, kapag panahon na taghirap, mayroon ding isang wais din at mayroon din na nagkakaswapangan. Halimbawa, tapos na siya, tapos lahat. So dapat yung pang-apat halimbawa, 3 halimbawa, pang-apat na customer is doon sa naunang nagkaroon at unang natapos. Mabilis ngayon tumayo itong si pangalawa or si pangatlo.
siya agad sumalubong naman sa customer. So sira na yung rotation ninyo. Pag inunahan ng ganon, magkakaroon na ng problema, magkakaroon na naman ng reklamuhan. So meeting ulit, na remind ulit na kung sino ang unang natapos ay siya unang tatanggap, dahil lahat naman ay nangangailangan ng pera, na lahat nangangailangan ng trabaho at lahat may pang kain dapat. So ganun yung rotation dapat. Pero pag panahon ng taghirap, hindi yun naiiwasan, lalo na pag taghina baga, taghina. Saan yung taghina? Diyan sa July, August, yan. Pasok ng September, okay na yan siya. Pero may iwasan naman yung mga ganun sa usap-usap lang naman. Reminder lang naman din talaga. Pero meron kasi talaga mga customer na kahit walang gawa yung iba, is gusto niya talaga doon sa kanyang palaging pinapagawaan or palaging gumagawa ng kanyang motor. At ayan, pagdating naman po sa tanong na kung sino ba dapat ang manguleksyon or magpresyo po sa labor, so as much as possible, ang nagpepresyo po talaga niyan ay ang mga mekaniko, kasi syempre sila ang gumagawa at sila ang nakakaalam kung magkano ba yung laboran ng mga ganong klaseng trabaho. So sa atin as shop owner, lang tayo observe para sa ating mga customer at sa singilan din ng mga mekaniko natin. So share ko sa inyo, may dalawang tayong ka-antrep na nag-reach out sa atin, kumbaga nag-open ng problema na ang kanyang mekaniko ay grabe kamahal ng singil niya. Parang nananaga na talaga, kasi alam niya rin na pag sa ibang gawaan or mga ganong gawaan, ganito lang, halimbawa 50 lang, sinisingil na ng 100, halimbawa. Ayun yung isa pa nagsumbong na customer, pagawa siya sa doon, ang brake master it's dapat 150, siningil siya ng 350, ganon. So magkakaproblema tayo doon sa ating mga customers kung ganon yung ating mga mekaniko. So hindi rin yan pari-pareho, minsan halimbawa 3 ang mekaniko mo, may ganyan yan. So may nakapag sa akin yan, may nakapag open up kumbaga na 3 mekaniko, yung isa grabe maningil. So ngayon naman after ilang months niya, wala na doon. So tinanggal na nila kasi nga ganun. Sira ang shop pagdating sa mga ganung klaseng style kapag tayo hindi tayo nag-intervene doon sa mga galawang ganyan ng mga mekaniko. Meron kasi talagang nananaga talaga. Hindi na tama kumbaga ang singil nila doon sa pinapagawa. Share ko lang sa inyo, may isa tayong ka-antrep na nangialam kumbaga, nag-intervene siya doon sa paniningil ng mekaniko niya doon sa shop kasi talagang masyado nang mahal, at sinagot siya ng mekaniko na wala siyang pakialam kasi siya ang siya ang gumagawa, siya ang nagtatrabaho at skills niya yung ginamit doon sa pagtatrabaho. Yes, pero pwede tayong mag-suggest or pwede tayong mag-observe. Skills naman talaga nila yon at sila ang nag-acquire nun. Pero kung makaka-apekto naman yon sa ating mga customers, kumbaga, sino ba namang babalik sa iyo kung talagang mananaga o nananaga ang mekaniko mo, diba? Palagi nating tatandaan, it's a win-win, it's a partnership, mekaniko at ang shop. Kasi doon sa ganong klaseng attitude ng mekaniko, ang sinasabi niya na hindi naman daw lalaki or hindi naman uunlad ang shop kung wala siya. No, bago pa tayo nagkaroon ng mekaniko, nang una may shop na tayo, may puhunan na tayo. So yan yung ating tatandaan. At ang mga mekaniko din, syempre wala din silang malaking kita kung wala sila doon talagang sa shop. Yes, may kita sila, pero iba yung kita ng mga mekaniko na nasa shop, kasi nga doon na talaga pupunta ang customers, doon na magpapagawa, lalong-lalo na nung kailangan pang i-testing, yung mga kailangan pang tingnan. So ganun lang yun, win-win lang yun siya, partnership. Kaya palaging unawaan lang, ang mekaniko ko dito ay 7 years na. Ang mga sinundan ay nagtatagal sila. Mayroong 5 years, may 2 years. Ang problema nga lang pag hindi magkakasundo ang mga mekaniko mo, maraming sumbong, masakit sa ulo, maraming kesyo ganito, ganun, kesyo ganito, ganun. So palaging pag-uusap na lang at meeting na lang sa mga ganung klaseng usapan. So yun, malinaw po si mekaniko ang magsisingil, ang nagpipresyo sa labor, pero try din nating i-observe kung tama lang ba yung kanyang singil, dahil makaka-apekto din sa performance ng ating shop. Okay, thank you so much. Sana po ay nagustuhan or may naiambag tayo kay Sir Ivan De Leon sa kanyang katanungan. Thank you so much. Please like kung nagustuhan po ang video na ito at pa-subscribe sa hindi pa nakapag-subscribe. Bye-bye!